Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok Libertad Antique, this has grew into 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panguhuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sand o bags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag cueing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives or best practices, TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week
and a total nets off lasting for a month. Ang lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang kumpunuhin po yung aming mga nets. Lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pump-boat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales, whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's Civil Society Organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung total nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced Kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment,
materials, and labor for the expansion and operations of Lambaclad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaclad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na po kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaclad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaclad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmed 6, and the Provincial and Municipal Local Government of Antique. Hello mga ka-agri and welcome sa Vegetable Basket sang probinsya sa Iloilo, ang munisipyo sang Leon. Ari kita di subong sa ilang Municipal Food Terminal upon mas kilala nga Bagsakan Center. Dali, kag manindahan na kita! Leon is considered as the vegetable basket of the province of Iloilo. That is why sa mga karason kung ansa kita ang napilian nga pagsuportaran kang DA Ahmed pustakan kang nilawag nga Leon Municipal Food Terminal. So mga 25 years ago gin-establish siya pagi sa buli kang DA Ahmed, and now isa rin dyan kaparagyan kang atan ng mga farmers nga makatipon kang andang ng mga farm products, hindi lang man taga Leon kundi ang mga adjacent municipalities na diriti puno ng ilang farm products kag pagbaligya sa mga lain-lain ng mga buyers natin. So for now, ang atin nga mga farm products ginadararan not only di lang sa Iloilo but sa mga other provinces, sa mga Boracay, sa mga Cebu, mga Negros, and even Metro Manila. So kita rin ang halos nag-supply kang mga fruits and vegetables tidya sa Region 6. In terms of regulation kang ating Municipal Food Terminal under sa management kang local government unit of Leon, and we are in charge sa price monitoring to ensure nga insakto man ang presyo sa atin sa mga tanon o ginabaligya sa atin mga farmers kabulig sa amad. So ginamonitor natin every day since ang operation ng ating Municipal Food Terminal is every day na. Ang atin mga Municipal Food Terminal dako ginabulig sa atin mga nguma because may access ng tanda or link ng tanda sa mga buyers natin. So sa una na sa nagduman natin ang mga baligya natin ginahaboy lang sa mga kilid because of oversupply, but subong we're very fortunate kung may Bagsakan Center na kita or food terminal na ang ating mabaligya halos mabakal na mabaligya na sa ating mga mangunguma. And we are inviting sa atin nga mga tourists those na gusto mag-visit sa atin nga Leon Municipal Food Terminal nga magbakal kang mga peska nga mga ulutanon halin gid mismo sa mga mangunguma sa Banwa sang Leon. Maayong aga sa aton ng mga tagbalangati, sa aton ng mga live viewers, sa aton ng Facebook. Maayong aga gid kag sa tanan natin ng mga farmers, sa tanan natin ng mga fisher folk, sa Municipal Agriculture Office sa bilog ng Western Visayas, sa aton nga Provincial Agriculture Office kag City Agriculture Office man. Maayong aga sa aton tanan kag isa na naman kaadlaw panibag-o nga topiko ang aton pag-istoryahan maga sentro
sa aton mga kauturan ng mga indigenous people diri sa Western Visayas kung sa diin ining 4K program sa Department of Agriculture nakahatag na sang pila ka mga intervention, pila ka mga suporta agud nga mabuligan kag mapasanyog pagid ang palangubihian sang aton nga mga kauturan nga mga IPs. Gani subong episode makaupod nato na isa man sa mga leader sa isa ka asosasyon diri sa Western Visayas nga miyembro o kon katapo man sang indigenous people kag nakaambit sang pila ka mga intervention from the 4K program sang Department of Agriculture Western Visayas. Ma'am, ayong aga kag pagpanamiyaw sa aton tanan nga mga tagpalamati. And pwede mo bala mama introduce ang imo pangalan, ang imo nga asosasyon kag ang imo nga address. Pangalan ko. Ako si Irene Dolitog Bildorente, tubo man at proper uyang Libakaw Aklan. Ramon nga asosasyon nga Indigenous People of Uyang. Yes, ang una naton nga pamangkot ma'am, ano bala ang mga nagapanguna nga mga commodity o mga agricultural products nga ginaproduce naman iya sa aton nga asosasyon specifically sa Barangay Uyang sa Libakaw Aklan. Una sir, hay, itawan kami at 4K at abaka. Pero abaka makaroon sir, hay, kamat-ama doon nga gaasinsuman. Yes. Sa bulig mag 4K, itawan na it abono. Nagtausan dahil mga materialis, parehas it mga sanduko, parehas it mga pala, mga bara. Ang rupangaywa sir, hay nagtao man sa hapon at mushroom. Tapos hay nagpa-training sa nakamon at abaka fiber. Pero ang mga buhi ito, hay abaka fiber. Hingali ko na sir, hay nag-inubra kami, mga mga materialis, ang inabiligyan namin niya sa kalibong. Ngani mo ka sir, hay may dala kami nga product, kung sininin ang bakal. Tapos sir, hay may amon pa nga nga ginatao do poke nga sa muskubidak. Galing sir, makarahay ito ay materialis, pero hay wa pa na tao ito ro, kapato. Pero preparado at makararoan na nga bagay pato ito. Pero sir, hay sa among kumantyag sir, hay medyo namin ano poke, makabulig man sa amon nga bilang IP sa Barangay Uyang, makabulig sa among mga inunga sa uling inadlaw, kung amon man nga atipanon, amon man iparahon. Yun na lang sir, kaabo nga programa do poke. Kung kami sa mga Aklanon Bukid noon hay, amon man nga i-adapt sa among kaugalingon. Bali abaka gid ang inyong main Abaka product. gid sir, amon nga pangitan-an sa Uyang, Libakaw Aklan. Pila na kamo ka years ma'am, pila na ini kaya tuig ining indigenous people of Uyang? Ano na sir, 7 years na. Wow, 7 years na. And sa 7 years ninyo nga pag-operate ma'am, paano ninyo gina-market match ang inyong mga produkto? Pero karon sir, hay may amon na buyer to sa baryo sir. Tapos hay gina-deliver iya sa trader sa Libakaw. Dili gina-deliver. And madamo naman kamo ma'am no mga na-intrahan na pasakupan ng mga market matching sang DA4K program. Kag ano naman ang mga pagpanghangkat o kung mga challenges nga ginapangatubang ninyo? Okay man sir. Ginaatubang man namon sir, ginaprepararan man namon para gaantiho kami kung ano rin na to at mga ahinsya at 4K. Ginaintindi gid namon sir para makatuon kami agud sa uling edad daw hay bisan kami makaubraw ta kami bisan wa ta kami mga trainer. Yes, so. How about naman ma'am no sa pag-transport sa aton nga mga produkto? May ara balik kita sa mga challenges o kung pagpanghangkat nga ginapangatubang ko na ginabiyahe naton o kung ginadulong naton ang aton nga mga produkto? Oo sir. Among ginabudayan abi karon sir sa amon. Amat abi ay subat kami madago. Bawa ko may among produkto ay ginabudayan gid kami. Kasi wa abi tulay ro among Aklan River. Ang ginahabal-habal pahalin ito sa Barangay Uyang, paadto iya sa Banwat Libakaw, ay ginahabal-habal ang ron sir. Nag-single ng motor. Diyon among nabudlayan dito sa amon. Sa imo nga pagpananaw ma'am anong mga suporta from the government o from the Department of Agriculture specifically with the 4K program ang kinahanglan agud nga mas mapataas pagid ang volume o kon mas mapanami pagid ang kalidad especially sa aton nga abaka products. Kung among ganahangan karon sir hay kaparehas makain mga machine. Dahil do amon abi karon sir nga abaka paagit aron sir sa manumano. Manumano. Dito nga
gimatan sa among IP. Oo. Yun ako nabulan sir, parehas mana nga dapat hay may among machine, dapat karon hay may among na service halimbawa Yes. maskin ano nga Costco alin na doon do among nabulan ito sa among nga mga produkto. May ano pag ingani ron sir, halipat ako gali, may kupi paron maging tao sa Okay. Linda. May kaso lang, bukupi nga to sir, hay howling it, halin iya, ano tagagi sanda, medyo Yes. balda tagagi sanda paabot to sa amon. Isang kiri at akaroy na. Ang aton nga Abaca products, ma'am, di ini nakalabot. Wa pa sir, doon na po sir, nga ginhatag na abaka, wa pa sir ng produkto yung subong kasi bago pa lang sila nga naghatag. Okay. And sa palaabuto, nabi ma'am, no, in the future, ano pagid ang mga plano, especially sa aton nga organization, ang Indigenous People of Oyang, may kaangtanan sa pagpasanyog pagdiya sa aton nga produkto. Ang plano namon sir sa abaka namon ginhatag sa porky, kung makuhaan tani sa produkto, amo ginaiya ang kung sino ang nagaprodukto sina, ang amon bala nga pili bala sa abaka, hinahatagan na ang amon asosasyon para may pundo ang amon asosasyon. Pero ang trabaho may ara man sila dibidindo pero ang asosasyon ang ginaiya namon. Bali, pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyong asosasyon? 155. 155. Registrado na sir. Registrado na sa DI kag sa DTI. Sa Duli. Sa Dole. So, paano nyo, ma'am, gina-manage, no, with the numbers of 155 ka mga miyembro sa association? Paano nyo gina-manage o kung gina-distribute ang mga responsibilidad sa inyong mga miyembro? Amon karon sir nga sa member abi na karon sir. Halimbawa abi, may amon abi karon sir nga sa isa ka bulan bala sir. May amon nga ano bala hulog bala kami sang 50 pesos sa isa ka bulan. Siling sang amon nga presidente sa amon asosasyon. Kung magdamo na ang amon kwarta. Amo na ang akong hulamon bala sang amon ka grupo. Katagan man sila sang ang natubuan bala sir. Para nga may puto gihapon ang amon asosasyon. Yes. Siling pagit sang amon presidente to sir. Iligi bala kami sang amon ginatao ni sang porky sang mga pato para nga magdamo bala ang pato. Ginasilan man ang kami nga mga members sir. Doon ang amon ginakasintanay. Oo. Aside sa abaka, ma'am, ano pag iba natin ng mga products, may arabal kita mga livestock, o kung poultry, o kung iban pagit ng mga... Sa porky, sir? Wala pa, sir. Ang ginhatag ko lang sa porky, amo na ya sang muskubidak, pero wala ganito ba ako ng muskubidak. At maghatag sila sa mga manok, mga baboy. Pero aside sa ginhatag sang 4K, ma'am, ano pagit ang gina-produce natin ng mga agricultural ng mga products? Sa amon. Sa inyo lang. Sa amon lagi. Damo na, sir. May amon mga product kami itong mga tago nabi sa amon na sir, ang bamboo butong. Amon na sa amon. Madamo ang mga product sa amon sir, mga saging, gabi kag mga kamuti, madamo ya. Kaso lang sir, malayo pagdala diri sa barpad pa na. And sa ato naman, ma'am, no, sa part naman sa may mga kabataan na ikaw, ma'am, no? Oo sir. Paano nakabulig naman niya ang pila ka mga pag-produce natin sa agricultural products sa atong area sa pa-eskwela naman niya sa aton nga mga kabataan? Para abi ka ako sir ay isa abi ako sir ka purpose uyang. Mabahol lagi na sir ako. Maman sir. Walo ka bitog sir akong bata. Pero subong sir, iyo ko 3. Wow. Pero ang bulig sang gobyerno, labi sa DSWD, kamo gid nga pakinabang ko. Dahil gani sir, ang akong bata ang isa, graduating na sa pulis subong. Pero para sa akon, ang bulig sang gobyerno, mabahol gid niya ang bulig para sa among pagpangbulig. And ang regarding naman, ma'am, no, sa mga training kag sa paghanas naman sa pila ka mga agencies naton, specifically under sa Department of Agriculture, paano naman nakabulig ang DA4K program? May kaangtanan naman niya sa pag-improve sang imo nga ihibalo o kung imo nga knowledge kag skills as an IP farmer kag producer. Damo na gid sir ang nabulig sang DA program. Labi na gid sir ang ginahatag sa amon abono kag mga binhi. Ang ginahatag to sa amon to abi nagapatraining to ang isda. Subong ang isa ko bata maayo na siya mag-meeting, maayo na siya pasang ikal.
Depende na yan, sir, sa tao. Kung kisa man gani, sir, may nahatag man ang gobyerno. Why man gina-adapt man isang ipan, ginabaliwala lang. Pero may ara man, sir, hindi man tanan ng tao Oo, hindi man tanan. kumatagan bala sa gobyerno sa mga amo sila ang mga training. May ara nga natutunan, may ara nga sir. Oo. And ikaw naman iya ma'am no, as farmer, as mangunguma, paano naman nakabulig ang pila ka mga trainings sa Department of Agriculture? Ay, para sa akon, sir, kada may training ko sa baryo ko, yan, nagkasaligid ako kay balan mo, sir, sang una ang mga tao to sa mga IP ko sa baryo. Magwa na inulungan nga pra. Pagi sa mga training, unang-una sa DTI. Pangaywa ang tag mga sa farmers. Ituluan kami, sir, sa mga DE kung gaano kami gatanong sa mga gulay. Kay subong gintagaan gani kami sa poki sa mga sitting to. Kaupra sila sa mga vegetable garden. Nagdamo to, sir, ang kalabasa kang mga pipino, kaupra. Ang subong, sir, may dalagani akong ito nga mga pipino. Yes, Oh. Ikaduha na, sir, naghatag ng turkey sang seedling to sa uyang. Sang una nga ginhatag, damo man to nga ginharvest. Sa ikaduha, sir, sa paghatag nila to sang turkey, why naman to magdamo kay nagkukulang to sa amon, sir. Kung makaulang to sa amon, ikatlo ka, mula na gid. Lawig ma'am. Ang diferensya lang, sir, to sa amon, ang tao masipag man. Kaso lang, sir, ang climate change wala ang tempo dito sa amon. Nagpabago-bago. Oo. And regarding naman ma'am no, sa aton nga mga bilang katapo kita o ko na part kita sang IP community, paano naman ang DA 14 program nagabulig sa pag-preserve sang aton nga mga cultural practices samtang gina-improve nato ng aton nga livelihood? Okay man na, sir. Okay man ang bulig sa cookie sa amon. Oo. And gina-make sure ma'am no nga ang aton nga cultural bilang katapog kita sang IP community is being preserved. Kag we are so thankful man ka ang 40 program again design gid mo para sa aton nga mga IP nga mga kauturan. Sa subong ma'am, may ara ba kita mga ongoing nga mga trainings o kon mga pagbanghanas nga ginapasakupan na gud nga mas mapasanyog pagid iya ang aton nga asosasyon? Subong, sir, ang training subong nga amon nga ginapaabot karon. Pwede tinaini kami subong karon sa Haribon. Ang Haribon subong, sir, ari naman kami sa Kalibo sa 8, 9, 10. Nag-training kami, sir, kung paano maprotektahan ang amon nga Aklan River watershed. Karon kay man damo-damo na subong ang kakadto sa amon tong baryo nga mga turista bala magahalin diri sa ilang lugar. Amon yan nga trainingan namon subong nga bawal magkon kami sa amon to ka likasan. Amon na protektahan namon subong, sir. Amon subong ang training namon subong nga nag-aabot kag madamo pa nga training ang kinahanglan dapat sa mga IP. And as part sa uyang indigenous people of Uyang ma'am, paano naman nakabulig iya ang pag-attend no sang pila ka mga trainings sang Department of Agriculture sa pagpadugang naman niya sang aton ng mga customer? Mahalaga gid sa, sir, ang sa DE program kapag training sa mga pumuluyo labi na gid sa mga indigenous people. Ay sang una, sir, ang mga tao sa amon hindi nakabalo magpra sa mga silas paagi sa baka kay gintubuan niya na sang DTI sa pangayuan na sang ayuda na sa DTI kung paano bala makatraining ang mga tao kung diin galin ang mga materialis. Tudusporta sila, sir, para mag-aayo ko ang mga tao. And curious lang ako ma'am no, bilang parte o kung kabahin sa IT community, sa subong ano nga mga practices from your ancestors naman niya sa mga aton nga mga kanunuan ang sa gihapon nga gina-apply naton sa pagpanguma? Subong sa amon, sir, ang gina-apply namon subong ginatudluan man tani kami sa training kung paano mag-ubra-ubra sa mga native nga mga pang ginagamit sa panguma. Pero ang mga tao to, why man ginagamita ang gina-apply kung paano pala magagamit sa mga amuno nga paagi sa compost. Hindi kaya hindi ginagid makuha sang una ginagamitan na training kami sa Caritas bala nga nahalin sa France kung paano kami mag-ubra bala sa mga hilo nga ginagamit bala sa mga sapat-sapat sa uma. Yes. Hindi niya makakuha, kundi na yan namon magbakal kami diri sa amo na iya ang nabudlayan namon damo man tani training pero hindi gidyaman makuha ang mga ano tawag mo na mga talagaw kung sa amon hindi na mapatay ang ginahatag na sa amon ng mga pangtudyo.
Oo. And sa nga nangina kabahin kita mamano especially ang aton nga organization nga nangina parte sang DA4K program, ano gid ang una naton nga nabatsyagan bilang parte sang komunidad. Sa una-una sir, damo gid ya ang nagaabot sa among lugar nga maayo gid sa among nakabulig. Oo. Nakabulig gid sa tanan namon sang una sir. Nakakaiba gid subong. Nagbago na gid kami subong dahil sa pag-training, paagi sa mga experience. Mas kinwa niya tinapusan ko ang mga tao, Oo. nagatuon gid sa training. Yes. Saan wa ka tinapusan, kung ikaw wala nagapamati, nagaayo ka gid. Oo. Kinaya sir sa amon. Oo. And if may ara ikaw mga suggestions ma'am no kon panawagan sa aton nga program sa DA4K program, ano pa gid ang imo nga mga suggestion o kon ma-recommend agud nga ma-improve pa gid ang pila naton ka mga delivery specifically sa mga programa naton nga nagabuligid sa aton nga mga IP communities. Gusto ko tani sir sa mga sa I mean sir sa gobyerno, especially gani sa ano sa DA program. Gusto ko gid tani nga dugangan pa gid ang suporta para to sa amon sa IT. Oo. Para bala nga matun-an gid namon kung ano gid ang ikamayan bala sa amon pagpamumuhay. Yes. Dahil kami to nga mga IP ginakulang pagidya kami. And sa subong ma'am, you mentioned nga 155 ma'am no ka mga members mga mostly mga sa inyo organization o kung sa inyo association pila ka mo kabilog nga officers 18. mga 18 and ano ang imo gani nga designation ma'am Public information officer ako sir. Okay, bilang isa ka public information officer, paano mo ma'am spread o kung ginapalabot ang pila ka mga impormasyon sa ato naman iyang asosasyon kag sa ato naman iyang mga miyembro sa indigenous people of Oyam? Una-una karon sir, hay sa amon na sir, hay may wifi naman. May wifi kami to sir. Kaso lang ang prinsa ra sir sa amon. Sige nag-branaw. Sa isa ka Domingo siguro, mga 3 ang adlaw kami may power to. Pero ang among ginagamit ko sir, amo ang radyo nga walkie-talkie. Walkie-talkie. Sobra pa kami to sa Arniman. Asa na sir, ang akong may utod ako diri sa sa Libakaw. Na-inform na gid na. Siling nila sa akon, ning abi ang akon hayo, ning may ara ka mo meeting, siling mo pala ang imong mga upod sa inyong mga officer nga may meeting, dala ka mo dito sa baryo, kung diri man sa Iloilo. Kunya ina pinangunawangan ko ya sa inyo po sa mga himata po may meeting kita to sa aton asosasyon. Kunya sir, pag kabati man sila sa mga grupo nga may meeting sa amon asosasyon, dali gid ya dili ko nagitugbaya ang amon mga grupo sa asosasyon. Oo. Silingon sa amon kapitan, amon nga chief, ay ang chief la ang asawa ko kag asawa sang chief. Utod. Oo. Siling sang chief, maayo nagkanto ka mo diri bisan sa radyo lang. Kay kung magbadagyaw gani sila sa among mga training, upod-upod kami tanan. Wag niya problema sir kung may ara lang ang ginataod bala gobyerno. Oo, sakto na ma'am. And sa subong ma'am, kung may ari ka hatagan sang mensahe o kung pagpasalamat, pwede gid nga paambit o kung makapalabot sa nga pagpasalamat pinagi aton nga programa. Una sa tanan, hay nagapasalamat ako sa Ginoo nga bisan iya kami ipatawag kami ay programa hay nagaabot kami iya ag medyo among gawas una sa tanan nagapasalamat ako sa DA program ag sa Anait Poki program ag sa amon nga asosasyon kun uwa ro among asosasyon hay wa man mag-abot dayang mga programa dahil nga una abi nga mag-aabot ro asosasyon hay magabiting anay kong gagaya para baga nga gahiga sulunduan bala. Amo na ang ginapasalamatan ko sa gobyerno, ginapasalamatan ko ang mga hatag nga bulig halin sa DA program, 4K program, kabay pa nga madugangan bala ang ginahatag sa amon, kag mga training nga ginahatag sa amon, kabay nga madugangan bala sa gobyerno. Apon matun-an paghihapon namon, duwa namon babaluig. Thank you, sir. And lastly na lang ma'am, may gusto ikaw nga itamyawon o kon i-shout out ang mga kabataan, yung mga katapo sa imong asosasyon. Pwede gid ma'am maka-greet sa ila. Sa mga kung ako hay iyagon ako sa Iloilo. Iya ako gina-interview ako amon nga bilang leader iya hay bayad nga udroad daw sa akong asawa, sa akong maigmanghod, kabay nga una ka mo katanaw sa akon nga
sa amon nga presidente at among asosasyon ha iyawon kami. Bilang kami isa ra ninyo nga ka surugoon it barangay Uyang hay gintuman namo para maabot to atong handom sa atong asosasyon. Kabay nga madugangan pa do atong nga programa kita tanan hay gahiri ug yun. Salamat gid. Once again, si Ma'am Irene from Indigenous People of Oyang, from Barangay Oyang, Libakaw, Aklan, nga naghatag man sa iyang experiences, kag iyang istorya, may kaangtanan sa pagbaton o kung mga benefits naman iya nga ginpalabot sang DA4K program. Ginatamyaw man naton si Ma'am Glenda Himatay, ang focal person sa DA4K program, and the rest of the 4K program family nga hatagid sang suporta sa aton mga IP communities, not only sa Libakaw, Aklan, but all over Western Visayas. Ginatamyaw man naton ang katapos ang DA Western Visayas ang aton nga Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka Regional Technical Director, ang aton OAC Director for Operation and Extension si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Director Zarlina B. Cuello. Ginatamyaw man naton nga hepe sa Information Section si Sir James Earl Ogatis, and the rest of the personnel of Rafi's team. Maayong aga sa aton tanan. Sa masunod naton nga episode, isa na naman ka istorya sa aton nga mga kauturan nga mga IP sa aton nga pagatutukan, gani bantay lang sa aton nga programa. Sa liwat ini si John Candelario from DA Western Visayas. Maayong aga sa aton tanan. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, why isang kiluhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers, nga kung sa diin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang aton nga buyer, makuha siya sang cash tickets o ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilos ang iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sang iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man
Sang before, ang mga baboy, yawan kami ka pangita kang amon nga ano, nga kung sinoong mabakal. Usually sa tinda lang ang dalaganan ka ano mo. Gadlagan ang tagiya sa market, then ipa ano sa manok iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga buyer kita halin sa Sagwa, sa mga city, kag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kiloya. So, kung sumaon mo kisa sa may kapital mo nga kisa perdi ka pa. Unlike kung may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sagwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarangit kung kay sa pagkadamo ka hag-racer diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course. Before, we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo naton sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lang gid kadya ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that
municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa Talad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Ko na siya, maka-cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin nga maka-transact, rain or shine man tana. We have our fences, nga maka-secure kang atin nga mga clients and our livestocks. And makita man natin sa Talad, sementado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang atin nga mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang atin nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate no ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa Talad, we're very fortunate nga may digital lang kita, no, and calibrated nga weighing scale kung sa diin na mas transparent tuntana in terms kilo, no, makita ra gid farmer once kilo na sapat, no, kag si mismo si buyer makita na kung pila gid kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kauna gaumpisa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no, alaw na. But for now nag-end gaumpisa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So wire rin so part yung mga transaction, so mga baka na lang nagbilin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin nga may improve gid sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence kang atin ng Municipal Treasurer's Office sa pag-issue kang mga certification, di dyan natin ng Municipal Agriculture Office, ang atin nga PNP, no, nga mag-issue. So one-stop shop na tana, di dyan available mismo sa atin. Ang atin nga improvements, no, sa atin livestock market, dako nga bulig sa atin nga mga livestock raisers at the same time sa atin mga buyers, no. Sa atin livestock raisers, halos tanan Talad nga ginadara dito sa livestock market atin mabakal rin. It's because ang mga buyers damo ra na ganyat nga makadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa Tagalion, damo man nga mga adjacent municipalities, no, or even iban nga mga provinces nagakadto dito para idigya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction, no, sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin man ng buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate gid na kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag facilities kang ating nga livestock market. So this is why every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide batang kita diyan, no, ka plantilya na mag-operate, no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels, no, nga na-assign diyan and under the sa management, no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly nagakanda kami kang assessment, no, together kang atong tanang stakeholders, nagakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano bagid ma-improve, no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang-issue sang ga-receive sang payments and naga-issue sang resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record kang income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang naga-deposit ka income sa banks natin. So for auction market, naga-collect kita kang entrance fees sa mga nagasilid nga mga ruminants ang ginatawag nanda, no. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance.
And may ano man kita, ownership, kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man, and kung kung magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So ang ownership kag transfer mostly though regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang ra nga sa transfer of ownership lang ka mga cattles natin. So firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the loam, no. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ila bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also gina-remind din naman ng mga nagapost man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure nga kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa pundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga future man nga mga projects. So ang part kang aton nga income sa aton nga auction market is exclusively used sa market man mismo, no. So why ta na nagaimpon, but part of it nagaimpon ta na sa general fund ka munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik gid namon to reinvest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national nga ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang aton nga auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BEI when it comes to animal welfare. So kailangan nating i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So isa yun sa ating sinisecure. So part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Merong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially to our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and
planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa aton nga mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DE, sa MAU, sa mga personnel dyan, na kung ano man problema sa baka, kung masakit, kung purgahan, kag anong problema naman niya, daw tawan man natin aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ang amo niya gani nga dapat tiya nga nga gisapay mirma naman, agtor pa munisipyo para sa pulis, pitlaga may aday pulis ni agtor diyan naman kay para biyahe la for shipment available so far okay way problema man naman diyang baka ang tao sige man gyapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through a collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.